Nung panahon ni PRRD, ang liwanag-liwanag at ang lakas nung sinabi niya, not under my watch. Gusto kong makaranas ang Pilipino ng malinis na halalan. So, where is Bongbong Marcos in all of this? Diba? There is a clamor for a manual recount. And you have an arrogant COMELEC chair who doesn't know how to listen to the Filipino people, who is not following laws. And once again, that Marcos trademark of saying to the people, the message is that walang batas, kami ang batas. Walang batas para kay George Garcia. No, siya ang batas. Imagine, no? Papayag tayo. O, George Garcia, tao ka din, hindi ka Diyos, okay? Pero ang kumakaastak, alam mo Diyos, di ba? Kala mo forever ka in power. You're also made of lupa ka lang, George. Bakit ka lasing na lasing? So ito yung nakakagimbal dito sa kasi si George Garcia has a very alarming manner, no? Alarming trait. Like for instance with legitimate na complaints, issues, like the one that Attorney Harold Respicio brought out. What was his response? He filed a case against Attorney Respicio and then to disbar him also and to take away his license as a CPA when in fact the issues that Attorney Respicio were bringing up were very legitimate issues. Why, George? Are you trying to hide something? What is it? What are you trying to hide? Ha, George? Na ginagawa mo yan. And in fact, Attorney Respicio came out again with the last minute expose about that audit thing inside the automated machines that George Garcia has not even responded to. Diba? What you're looking at right now is a tyrant. And his boss, Bongbong Marcos, is allowing it. Why? Because Bongbong Marcos is weak. He's a very weak president. No, I cannot even call him president. Init na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang walang kinakatakutan, walang pinapalikan, lahat para sa bayan. Dito sa Laban Kasama ang Bayan. Babalik po tayo sa ating programa, LCAB 2.0. At ngayon po, malinaw na po na napapakinggan tayo ni Ka Eric at ni Doc Lorraine at ni Miss Ina. Maayos na. Okay na Ka Eric. Naitatawid na namin ni Ma'am Lorraine and I know ang ating mga viewers and listeners, they understand itong mga technical glitches kasi naninibago tayo ulit sa ganitong setup. Pero ngayon, as of the moment that while we're discussing itong moment na to, naririnig ko na si Miss Ina, si Brother Franco, and we can have more interaction na. Ma'am Lorraine, I would like to pick up din sa binanggit mo kanina na dapat sagutin ni Chairman George Garcia itong binanggit ni Senator-elect Congressman Dante Marcoleta tungkol sa mga offshore accounts na dinidedma niya. At ito po ay hindi katapatata na nangyayari sapagkat yung dating chairman ng COMELEC na si Andy Garcia may ganung involvement din sa Smartmatic at may mga accounts na napatunayan na kaya nga siya pumatas. Mukhang nauulit-ulit itong ganitong iskandalo, no? Money talks pa rin. Ngayon, ang hindi pagsagot, Miss Ina, Brother Franco, ni Chairman Garcia sa katanungang saan ang gagaling ang mga offshore accounts niya na hindi niya sinagot ng malinaw at ngayon ay nagkukunwari pa siya na biglaan na lang daw nilang nagtapata sila bakit datos at mga impormasyon daw ay hindi tumutugma sa mga third-party media servers at samantalang sa kanila ay real time. Inexplain pa niya na dahil daw magkakaiba ang proseso niyan at nagdo-duplicate niya, nag-i-deliver ng rapport na may mga 5 million na mga ballot returns na nagdodoble ang bilangan. So hindi mataliwanag ni George Garcia, nalusutan niya lang na yan ay mga technical issue na hindi daw dapat nagkaroon ng paglilinis o elimination of data.
ang mga media, pinaproblema niya pa ang mga media na nagmumonitor. Malinaw na crowded by anomalies and surrounded by allegations of corruption ang pamumuno ni Chairman George Garcia at hindi rin po na sinasagot. Pumilit chairman ka, nakikipaghalubilo ka bago maghalalan kay Lisa Marcos at kay Ferdinand Marcos Jr. sa isang sosyalan. Ay talaga namang naging abogado ka ni Marcos sa eleksyon. Nung panahon na hindi ka pa pumilit chairman, wala man ng delikadesa at dissenting attitude na dapat ipakita niya na neutral, objective, at transparent at hindi siya kontrolado ng mga politikong associated kay Marcos at sa Romualdez na political faction, including ang iskandalo ng saan nanggagaling ang pera niya sa offshore accounts niya, nagtutugma ito sa walang integridad na uri ng pagkandak ng eleksyon nitong 2025. Kaya kailangan siyang managot dito, including ang mandatory na pagsasagawa ng manual recount and manual audit of the votes canvas. Sa madaling salita, Eric, hindi natin siya palulusutin. George, hindi ka namin palulusutin. Kasi kahit yung mga experts kausap namin at magiging guests namin dito, sila basta in the next few days. No? So, alam mo yung mga kababayan, yung tatay ko kasi naging COMELEC commissioner din. Yung, meron talagang delikadesa. Yung example ni Eric, no, na isang COMELEC commissioner na nakikipag-party sa president at yung first lady na ang dinig natin ay corrupt, no? Napaka-corrupt. Sana man lang maghinay-hinay siya, di ba? So, parang ganun yung ibig ko sabihin, no? Naalala ko kasi yung favorite story ko sa tatay ko na nung COMELEC commissioner siya, no? Dugo na detengan nyo kakarinig nito. But it really makes me think about a lot of things. Kasi yung tatay ko noon, nasa med school kami ng kapatid ko. Tapos, kailangan niya maghanap ng pang-tuition. Dalawa kami nagme-med school, mamahal yun, di ba? Tapos nasa kotse siya, inaantay ko siya. Tapos dumating siya. Tapos yung driver, binigay sa kanya yung maleta. Tapos pag-open niya, may pera. Sinarado niya, tapos sinabi niya, ibalik mo kay congressman from Batangas yun eh. Hindi ko na maalala pangalan. Sabi mo sa kanya, it's not necessary. Kapag ka siya panalo, siya naman ang siya yung i-declare, di ba? So, sa madaling salita, nagpo siya. Tsaka nakita ko yun all my life. Tapos umalis na kami, tapos nangutang na siya. So, dapat, ayaw ba natin ibalik ng ganon ang Pilipinas? No? Dapat ibalik natin doon. Yes. Kasi pag ito, I'm thinking, no, my father was a COMELEC commissioner in the 80s. So, patagal na patagal, palalim na palalim yung corruption. At sa tingin ko, kaya si George Garcia ay hindi nag-e-explain sa atin kasi si Bongbong Marcos walang ini-explain sa atin. Nasa na ang gold na binenta mo? Saan mo dinala? Hindi nag-e-explain. Ano ang ginawa ninyo? Bakit pati PhilHealth ginalaw ninyo? Walang hindi nag-e-explain, di ba? So, sa madaling salita, ito ay isang gobyerno na ang tingin na nila, wala na silang sagutin sa atin. Yes. At if you read books, no, if you read political science, ang sasabihin sa inyo, ang kapangyarihan ay nakakalasing. Ang isang gobyerno, ang isang tao, no, human ka lang, kapag hawak mo yan, talagang malalasing ka. Kung natin pag-usapan si Rodrigo Duterte kasi kakaiba siya, he's an outlier. Hindi siya ganon, no? So, kaya napakahalaga na tayong mga the end of the bargain of citizens, tayo, responsibilidad natin na ilatigo ang mga nasa gobyerno. Kailangan mas powerful tayo, kailangan rendahan natin sila. Kasi ang tawag sa kanila Leviathan. Ang Leviathan is a huge monster. No, si Hobbes, si Locke ang nagsabi niyan. Kailangan ang mamamayan ay mas malakas ang boses at hindi pinapabayaan ang mga katulad ni George Garcia na wala nang hiya sa mga taong bayan. Kasi pagka pinabayaan natin yan, palala ito ng palala. Yes. Lasing na sila sa kapangyarihan. So yun ang responsibility natin if we are to build a country that is more in keeping of who we are, no, and what we want for our children. Hindi tayo pwedeng tumahimik dito. Hindi yan call nila George Garcia. Call natin yan. Hindi lang sila ang may tayo yan.
Correct. Dr. Rain, In Eric. fact, ang pagkaka-appoint sa kanya, Miss Ina, no? Ang pagkaka-appoint kay George Garcia ni Marcos Jr. was already suspect. Sapagkat naging abogado niya ito, marami namang mas matitino at mas magagaling pa na pwedeng in-appoint pero ipinilit ito. At mukhang ito yung binubulgar ni Atty. Glenn Chong na game plan talaga nila na i-control ang COMELEC, no? I-control ang House of Representatives, i-control ang Senado. Mabuti na lang pumalag ang Senado, pumalag sa kanya ang maraming mga senador that includes his sister. Kaya Miss Ina, itong kay George Garcia dapat kung hindi niya susundin ang panawagan ng taong bayan at lalabagin niya ang batas tungkol sa mandatory audit na manual at ang pagkakaroon ng pag-proceed sa manual recount of votes lalo na sa pagkasenador at party list na elections, the only way for him is to go out, to exit government service and to overhaul the COMELEC. Pero ang problema natin ngayon, sapagkat ayaw niya umalis at dahil nandyan ang kanyang parang pinagdatasan na nila ang COMELEC ang yun ang tingin ng taong bayan sa kanila. But klaruhin natin ito ang panawagan for recount and manual audit of the votes ay hindi pananabotahe sa eleksyon. Ito Yes. ay pagtutuwid sa kamalian sa kondukta ng eleksyon at yan ay mahalaga sa demokrasya at yan ay boses ng taong bayan sapagkat ang soberanya ng mamamayan ay magkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng eleksyon kung saan nagbibigay sila ng mandato at otoridad sa mga gustong manungkulan sa gobyerno na siya namang gustong salaulain ng grupo nila George Garcia. Ka-Eric, Dr. Rain, no? Kung Yeah, okay. pwedeng dugtungan lang natin, no? Kasi gusto rin natin sagutin po yung mga bumabatikos na dahil ang dahilan daw kung bakit tayo nananawagan ng manual recount dahil natalo daw o kaya naman hindi lang talaga matanggap no na hindi nga nakasama o nakapasok dito sa 12 upuan no, sa Senado. Pero ang talagang pinupunto po natin dito no lalo po ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng iba pang kasama sa PDP Laban ay yung pagpapatupad po ng batas. Kaya inuulit-ulit po natin, di ba, dun sa Section 31 ng RA number 9369 no, that votes must be manually counted and read aloud in full view of the public even during automated elections. At sabi pa ni Pastor na through his legal counsel ni kay Atty. Torion na sige may waiver ako no kung sakaling tumaas man ang boto or hindi ako uupo diyan. Ang gusto lang ipatupad yung yung sinasabi ng batas at hindi dapat din tayo, di ba, nagmamakaawa pa, dapat pinupuna dahil trabaho mismo ng Commission on Elections na gawin yung kanilang mandato. So yun po yung tinutuwid natin, no, tulad nga ng banggit kanina, dahil lahat po ng ating mga kababayan itong midterm elections, sabi nilook forward nila, di ba? 3 taon kasi talagang hinintay na may pagpakataon tayo na mabago pa yung direksyon ng ating bansa. And yet, ito yung binigay sa atin na para bang ito na yung lumabas, tanggapin nyo na hindi tayo binibigyan ng pagkakataon na tanungin no, ito, binabatikos na ito dahil meron tayong dahilan at meron po tayong batayan. Ito yung batas natin. So, bakit hindi po yun yung sagutin ng COMELEC kung tinupad ba talaga nila kung ano yung mismong sinasabi ng batas. So, doon sa mga kababayan natin, huwag nating sabihin na kasi hindi lang nanalo. Hindi, kasi dapat itama natin to. At darating pa ang ang ilang eleksyon, 'di ba? Yun yung sabi naging kultura na kasi to Natanggapin niyo na lang. Marami tayong naririnig na anomalya, marami tayong naririnig na irregularities, reklamo, na para bang tanggapin na lang natin kasi ganyan talaga, which is hindi po natin dapat pabayaan pa. Kaya nga patuloy po natin kinakalampag kahit may pinroklama na kayo, sagutin pa rin po ninyo itong mga hinaing, itong mga reklamo sa inyo ng ating mga kababayan at doon tayo maniniwala na ang Commission on Election ay ginagawa talaga nila ang kanilang trabaho. That is correct, Miss Ina, no, Brother Franco. Ang pagkakaroon po ng posisyon na ituwid ang pagkakamali sa kondukta ng eleksyon, saan ka nakakita na ang makinarya ang magde-decide na mawawalan ng karapatan at boses sa kanyang ibinoto ang 18 milyon na mamamayang Pilipino? That doesn't make any sense of logic. Makuna ang magtatakda na hindi may bibilang at may sasama sa pagbilang sa botohan ang mga 18 milyon na boto ng mamamayang Pilipino. That is something na hindi pwedeng tanggapin. Ano pa man ang rason at dahilan ni George Garcia, obligasyon nilang magkaroon ng mandatory recount, manual canvass of votes, and manual audit of the ballots. Yan ay nakasaad sa batas. Ginawa nga niya, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi ito nakalagay sa batas
Pero ginawa nila sa COMELEC en bank resolution lang, bagamat hindi pa nag-rule ang Supreme Court, wala nakalagay sa batas na mandatory online voting only ang mga OFW at mga kababayang expatriates natin. Pero ipinilit nila na kahit wala sa batas, ang tawag po dyan ultra vires, wala sa otoridad at kapangyarihan ng COMELEC na magtakda ng ganung guideline, ipinilit nila. Kaya ang turnout all over the world, less than 10% ang nakaboto. So that means, mga kulang-kulang sa 800,000 na mga Pilipinong kababayan natin na entitled na magboto, qualified na bumoto, hindi nakapagboto dahil sa technical na problemang ito. Ito pang dagdag natin, ayaw kilalanin ni George Garcia na may 18 milyon na kababayang Pilipino natin ang pumunta sa presinto, naglaan ng oras at sakripisyo upang mapabilang sa demokratikong exercise na ito ang boses at paninindigan ng kanilang boto, subalit makina ang ginamit para sila ay mapawalang visa ang kanilang mga boto. And yet, hindi bubuksan ng COMELEC ang review na ito. Hindi pwedeng tanggapin ito because this is already beyond senatorial contest and party list contest only. This is all about the entire integrity of the process of elections na mataas ang antas ng pagdududa ng taong bayan na talagang ito ay hindi nagre-replika sa totoong sentimento at karapatan ng mamamayan sa kanilang itinakdang boses noong halalan ng 2025, May 12, Ma'am Lorraine. Alam mo, ang panahon ni PRRD, ang liwanag-liwanag at ang lakas nung sinabi niya, not under my watch. Gusto kong makaranas ang Pilipino ng malinis na halalan. So, where is Bongbong Marcos in all of this? Diba? There is a clamor for a manual recount. And you have an arrogant COMELEC chair who doesn't know how to listen to the Filipino people, who is not following laws. And once again, that Marcos trademark of saying to the people, the message is that walang batas, kami ang batas. Walang batas para kay George Garcia. No, siya ang batas. Imagine, no? Papayag tayo. O, George Garcia, tao ka din, hindi ka Diyos, okay? Pero ang kumakaastak, alam mo Diyos, di ba? Kala mo forever ka in power. You're also made of lupa ka lang, George. Bakit ka lasing na lasing? So ito yung nakakagimbal dito sa, kasi si George Garcia has a very alarming manner, no? Alarming trait. Like for instance, with legitimate na complaints, issues, like the one that Attorney Harold Respicio brought out. What was his response? He filed a case against Attorney Respicio and then to disbar him also and to take away his license as a CPA, when in fact the issues that Attorney Respicio were bringing up were very legitimate issues. Why, George? Are you trying to hide something? What is it? What are you trying to hide? Ha, George? Na ginagawa mo yan. And in fact, Attorney Respicio came out again with the last minute expose about that audit thing inside the automated machines that George Garcia has not even responded to. Diba? What you're looking at right now is a tyrant. And his boss, Bongbong Marcos, is allowing it. Why? Because Bongbong Marcos is weak. He's a very weak president. No, I cannot even call him president. So, this is what George Garcia is inflicting on the Filipino people. Diba? His arrogance. Correct, Ma'am Lorraine. Actually, kung titignan natin, Naalala mo? Go ahead. Naalala mo yung in-expose ng lahat ng information technology that the software used for testing were different software na in-install on the actual day of voting. Anomalos yan. Yeah. Ibig sabihin, hindi ganun ang ginamit para sa pre-testing and pagkakaroon ng setup ng actual na eleksyon. Hindi masagot ni George Garcia na ang software o ang mga programang ginamit ay hindi na ilantad sa publiko. So from the very start, issue of transparency, the issue of integrity of the elections, ang suspect na. Ngayon, napatunayan na natin, nagkaroon ng 17 million overvoting at in-exclude na balota para sa mga senatorial candidates, 2 million sa party list. First time ito mangyari sa kasaysayan ng halalan natin na makina ang nag-decide
na hindi na bibilangin ang boto ng halos 18 milyon na mga mamamayang Pilipino. Brother Franco Messina. Correct ka dyan ka, Eric. At obvious naman ang mga nangyayari ngayon. Yung mga glitch na sinasabi nila, yung mula sa mataas na bilang, biglang bababa. Lahat ng rason kung bakit kinakailangan ng manual recount ay ipinakita at bukas ito sa mata ng bawat mamamayang Pilipino. Walang reason para hindi mo gawin ang manual recount. Abuti nga may mga naninindigan, especially si Pastor, ang PDP laban. Nanindigan sila despite na alam nila na maraming mag-aalma dyan. Maraming sasabi, uy, tatalo kayo uy. Malinaw na ang ginawang pahayag po sa pamamagitan ng abogado ni Pastor Polo C. Kibuloy na willing lumagda si Pastor na hindi siya maging senador para lang maisulong ang manual recount bilang pagpapakita ng transparency. Kasi even wala si Pastor Apollo sa Senado, yung kanyang adhikain natanggalin ang korap sa pamahalaan kahit wala pa siya sa gobyerno ay gusto niya nang isulong. Bahala nang batikusin siya ng mamamayang Pilipino o kahit sino pa man dahil sa pagkatalo, pero ang kanyang isinusulong kahit wala siya sa posisyon bilang isang senador, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay inuumpisa niya na. Isa lang to sa laban na inumpisa ni Pastor. Kahit wala siya sa pagkasenador, sinabi niya, hindi ko kinakailangan umupo dyan, pero yung transparency, kinakailangan natin itong isulong dahil yan ang numero 1 kalaban ni Pastor, ang zero corruption. Kaya ayusin natin ang Pilipinas. Yan. Correct. Messina, meron. ang perpetuation o pagpapanatili ng pagkakamali dahil gusto lang natin maging convenient, tama na yan. Tapos na yun, move on na. Yung ganong mindset na kinokondisyon ng COMELEC at ng mga maniobra sa propaganda nila Marcos, yung ang kanyang pambansang barker na si Claire Castro, move on na. Tapos na. Huwag na tayong magkaroon pa ng kaguluhan. Hindi po ito usapin ng kaguluhan. Hindi ito usapin ng move on. Usapin ito ng pagtatama sa mali. Ang mali, kapag sinabi mong tama na para wag na lang magulo, sige na, ay magtatagal at magbubunga ng malalim na sugat. Ano ang mangyayari po sa barangay elections kung ganito pala kadumi, manipulated, at hindi na bibigyang linaw ang kaguluhan at mga manipulasyon sa eleksyon? Di mas lalong maraming patayan mangyayari. Anong mangyayari sa 2028? We're looking at the possibility na kung hindi po mananagot si George Garcia at ang COMELEC at hindi po ma-overhaul ang system at hindi po magkaroon ng intervensyon na mabuksan po at mailinaw ang usapin ng milyon-milyong mga balot at boto na in-exclude ng makinarya, ay magkakaroon po ng mas malalim na sugat at implikasyon ang pagkakamaling ito papunta sa 2028 na paghalal ng magiging bagong Pangulo, pangalang Pangulo at pumusok sa ating gobyerno nasyonal at lokal. Kaya ito ay hindi usapin ng move on, ito usapin ng sour graping o tayo naglalamentations dahil hindi nanalo yung mga kandidatong iba. No. It's a question of rectifying what has been so very wrongfully done sa taong bayan at habang maaga pa, i-rectify ito bago pa lumala at lumalim po ang implikasyon nito sa pagnanakaw ng totoong demokratikong interes at sentimiento ng mamamayang Pilipino. Yes, correct ka, Eric, Doc Lorraine, and Miss Ina. Meron mo lang po tayong isisingit dito na maganda rin talakayin natin bago po tayo magtapos dahil medyo nabibit. Alam naman natin, birin tayo sa 2 oras at 3 oras. Kahit alauna na ng gabi kay Laka Eric, ay talaga namang energetic pa rin. Okay, ipapasok ko lang po itong isang katanungan na ito. Ngayon po na tapos na ang extension ni Chief PNP Marbil kasunod ng pagtatapos ng midterm election. Abala naman ngayon ang PNP sa pagpili ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ilan sa mga kandidato ay sina Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Deputy Chief Directoral Staff Edgar Alan Ocubo, NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin, at siyempre, CIDG Director Nicolas Torre. Sino para sa inyo ang karapat-dapat o ano ba dapat na katangian ng isang pinuno ng PNP? Doc Ray. Si Nick Torre. parang si Claire Castro, magkakahalin tulad sila. Yan ang Marcos team. Bagay na bagay sila. Dapat si Nick Torre. Ayan, ka Eric.
Dalawang kilala ko dyan personally, no? I know kung baka isa kilala ni Ma'am Lorraine. Si General Ano, Eric, huwag ka mag-recommend ng kaibigan natin at hindi nila ibibigay. Kung kilala namin yan, ayos na, officer. Sugar Patis, nakakilala din namin sa NTFL-CAC dati. Pero ito na ang sagot namin dyan, Brother Franco. Sino man ang ilagay ni Marcos sa Pilar Romualdez, kung ang command manggagaling sa isang bulok na pamunuan, ang PNP, ay magiging parang isang private armed group. Sayang lang ang karir ng mga generals diyan na nag-aral sa PMA. Correct. Except with the exception ni Torre, ang PMA graduate ito. Ang punto ko ganito, si Marbil po ay hindi na dapat i-extend. Dapat kasuhan ito sa illegal na pagpapadukot at tunasuhan na yata. Napasagot na siya ng ombudsman at dapat may kasunod pa ang mga kaso. At lalo na po si Torre, may pananagutan po sila. Sapagkat sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez, ibinaba nila ng sobrang baba ang antas ng profesionalismo, ng konduktang etikal, at ng isang organisasyong profesional na para dapat binaboy nila ang organisasyon ng Philippine National Police. Kaya kung mayroong pananagutan, sino man ang ilagay nila dyan, mula sa mga binanggit ni Brother Franco, yan po ay baliwala pa rin. Kung ang pamunuan at command ng mga illegal at mga pangbabalahura sa batas, gagamitin ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng state terrorism, kagaya ng ginawa kay Pangulong Duterte, ng ginawang pag-atake, pag-usurp at pananakit sa Kingdom of Jesus Christ at paggamit sa PNP as a political instrument for political operations. Nakakahiya po sabihin, pero wala nang pag-asa ang PNP kung ganyan ang pagtrato at uri ng liderato ni Marcos at Romualdez sa PNP. Agree. Totally agree. Yes. Kasi naalala ko nung time ni PRRD, yung PNP enjoyed the highest trust and approval ratings that they ever experienced as an institution. You think it's the same now? No. People do not trust the PNP now because the face of the PNP is Marbil and Nick Torre. Yeah, So, yung duo na yan. mga ginawang private army ni Bongbong Marcos ang PNP. Yes, Doc, ka Eric and Miss Ina, gusto pa man natin patagalin ang ating labanan na ito sa social media, pero bukas po uli. Dahil dito, hihingin ko na lang po yung mga last message para sa ating mga kababayan. Yung episode na to. Para sa episode na to, first episode po natin to. Ka Eric, last message. Okay. So, Ma'am Lorraine mo na. yeah, it's great to be back. Maraming salamat at sinasabayan niyo kami dito. No, and itutuloy natin yung sinasabi nila na nagsa-star gaping dahil natalo, nothing could be further from the truth. No, March 12 it happened. March 13 I slept soundly. Then I woke up, I was happy, I went running, my usual. So hindi yon, no, hindi yung yung rason. At saka sinabi na namin before, manalo matalo, tuloy ang laban. So ito to. Nakita natin na talagang kailangan tayo, bawat isa sa atin ay may ambag sa ating bansa. So ituloy natin ang laban natin. Si PRRD ngayon, lampas 2 buwan na siya nandyan sa The Hague. Kinidnap siya. The most illegal orders were ever given, no? Bawat karapatan niya. At ngayon, nakikikonsyaba pa ang CPP at ang Marcos administration para tumagal pa siya dyan. So, kailangan natin ipaglaban ang Pilipinas. Magtutulungan tayo dito. Maraming salamat. Yes, Eric. Ma'am Lorraine, Brother Franco, Miss Ina, na-miss namin kayo, na-miss ko kayo. Bago na sa lahat, kung mayroon akong pasalamatan, Diyos Panginoong Ama, makapangyarihan, at sa pamamagitan ni Pastor Kibuloy, nabuo muli po ang ating pagsasamang ito sa tulong ng ating mga kaibigan, mga kasamaan from Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI na nagsasakripisyo, hindi lumuhod, hindi tumiklop, hindi po tayo tumalikod sa misyon na dalhin ng katotohanan, maging boses ng katungkulan at katarungan at paghuhukom na nakabatay sa tamang impormasyon at pagbubuo ng katarungan sa pag-iisip ng taong bayan. Ang Laban Kasamang Bayan po ay misyon, hindi lang programa. And I'm happy na ito po ay nakabalik na naman. Ang ating panawagan sa taong bayan, huwag po tayong
pumayag na busalan ang ating karapatan sa pilin hanggang po sa panawagan na kung kinakailangan nating igiit ng tama at totoo ang pagkakaroon ng manual recount na nararapat gawin at sitahin at punahin ang kalapastangan ng ginagawa ng COMELEC ngayon sa pangununsinti ng gobyerno ni Marcos. Gagawin po natin yan. At makakaasa kayo sa pagbabalik ng Laban Kasamang Bayan, hindi lamang natin lalabanan po ang natitirang higla ng CPP, NPA, NDF upang lubusang magapi ang terorismo nila, kundi pati na po ang pag-iit para sa People's Agenda, real good governance at paglaban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At yan po ang inyong i-expect sa Laban Kasama ang Bayan, Recharge 2.0. Maraming salamat sa bayan ng Pilipino. Kayo po ang buhay na inspirasyon kung bakit kami ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco at ni Miss Ina nagpapatuloy po sa paglalakbay upang ipagtanggol ang katotohanan sa pamamagitan ng tamang impormasyon at mapanuri at malayang talakayan na dito nilang makukuha sa Laban Kasama ang Bayan. Thank you ka, Eric. Dr. Ray, we miss you also. At sana sa takdang panahon, pag ayos na ang lahat, wala ng mga banta at makauwi kayo dito at magkaroon tayo ng live na episode talaga no, sa studio. At sa ating mga kababayan, no, maraming salamat din. At sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, tandaan natin ang laban para sa katotohanan ay hindi pa nagtatapos. Hanggat may panlilinlang, atin itong ilalantad. Hanggat may pang-aabuso, tayo ay lalaban. Sa muli, ako po si Ina Martel. At ako naman po si Franco Baranda dito sa ating programa. Panig natin ay malinaw para sa bayan, para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. At yan po ang Laban Kasamang Bayan 2.0. Talakayan sa iba't ibang isyu ng bayan. Mga maiinit na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang walang kinakatakutan, walang pinapaligan, lahat para sa bayan. Dito sa Laban Kasama ang Bayan.